Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba, anong laban ng isang OFW pag nagkasakit ng grabe sa ibang bansa? Lalo na kung parang yung mismong dapat tumulong sa iyo, agency at employer, sila pa yung tila nagpapabaya. Oo, isang napakahalagang tanong yan. At may isang Supreme Court case na sumasagot dyan. Ito na nga yung pag-uusapan natin. Tama. Ito yung kaso ng Gerzon Manpower and Trading Inc. et al. Versus Emmanuel B. Nato, GR number 230211. Lumabas ito noong October 6, 2021. Susuriin natin, alam mo, yung buong kwento, yung mga naging desisyon sa baba, at syempre, yung final say ng Korte Suprema. Sige, simulan natin. Si Emmanuel Nato, machine operator siya, na-deploy sa Taiwan 2008 under sa Gerzon Manpower. Tapos yung employer, United Taiwan Corp o UTC. Bago umalis, check naman, malusog. Oo, fit to work siya. Pero wala pang isang taon yata, mga ganun. Nagsimula na siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Tapos, ang findings, chronic glomerulonephritis stage 5. Bale, end-stage renal disease na. Grabe, end stage na agad. Oo, seryoso. Kinailangan niya ng dialysis doon mismo sa Taiwan. Okay, so nagdialysis siya, pero teka, parang ang bilis ng mga sumunod na pangyayari. Yun na nga, mga 10 araw lang siyang nagda-dialysis. Tapos, bigla, Hulyo 18, doing 2,000, pinauwi siya sa Pilipinas. Ha? Pinauwi agad. Anong nangyayari pagdating dito? May sumundo ba? May tulong? Ayun ang masakit. Wala. Walang kahit sino mula sa agency na sumalubong o tumulong. Paglapag niya, alam mo, diretso siya sa ospital. Ganong kalala yung kondisyon niya pag-uwi. Naku, kawawa naman. Talagang parang pinabayaan. So, anong ginawa niya? Nagreklamo siya, di ba? Oo, nagsampa siya ng reklamo sa Labor Arbiter o LA. Ang unang hatol, panalo si Nato. Ah, okay. Ano yung napanalunan niya? Pinagbabayad yung petitioners, yung Gerzon, UTC at si Tuazon, ng katumbas ng 3 buwan na sahod. Tapos, may 1 million na financial assistance pa. Ang rason ng LA, illegal dismissal daw. Walang just cause, tapos nagkasakit siya habang may kontrata pa. Importante rin, hindi nakapag-submit ng position paper yung kabilang panig. 1 million? Malaki yon. Pero teka, sabi mo initial na hatol, umakyat pa? Oo, umapela sila sa NLRC, sa National Labor Relations Commission. At dito, umiba yung ihip ng hangin. Binaliktad ng NLRC yung desisyon ng LA. Binaliktad? Bakit daw? Sabi ng NLRC, parang may basehan daw yung pagtanggal kay Nato dahil may nakalagay daw sa kontrata tungkol sa losing the ability to work. So, binabaan nila yung financial assistance. Grabe, from 1 million, naging 100,000 na lang. Grabe naman yung baba. P100,000 na lang? Oo, dinagdagan na lang ng 30,000 pesos na nominal damages kasi may mali pa rin daw sa proseso. At dito sa puntong ito, nakakalungkot lang pumanaw na si G. Nato, February 2013 yon. Ay, pumanaw na pala siya habang umaandar yung kaso. So yung mga tagapagmana niya na yung nagpatuloy. Ganun na nga. At tumakyat pa ulit sa Court of Appeals CA naman. At anong sabi ng CA? Dito, binaliktad na naman. Ibinalik ng CA yung hatol ng LA halos, yung 3 month salary at yung 1 million pesos na financial assistance. Kinilala ng CA na oo, may sakit si Nato pero mali pa rin daw yung proseso ng pagtanggal. Nakita rin nila yung alam mo yung hirap at pagpapabayaan na dinanas niya. Hay, roller coaster naman tong kaso na to. So, final stop. Korte Suprema. Ano na yung tanong dito? Kung tama ba yung CA na ibalik yung desisyon ng LA? Basically, oo. At interesting din kasi technically, parang maliraw yung remedy na ginamit ng petitioners para umapela sa SC. Rule 65 certiorari daw instead na Rule 45 appeal. Pero, dinirig pa rin ng Korte Suprema. Para na rin siguro sa hustisya. Okay. So ano na ang final verdict ng SC? Ito na yun. Ito na. Ang hatol ng Korte Suprema. Una, kinonfirma nila illegal dismissal nga yung nangyari kay Nato. Bakit illegal? Kasi may sakit siya, di ba?
Oo, pero hindi raw sapat na dahilan yon basta-basta. Sabi ng korte, under sa labor code natin, Article 299, kailangan ng certification galing sa isang public health authority na nagsasabing yung sakit ay hindi nagagaling within 6 months. Wala nun sa kaso ni Nato. Okay. Kailangan pala ng official certification. Oo. Tapos, dahil hindi rin naman nila napatunayan kung ano ba talaga ang batas sa Taiwan tungkol dito, ang ginamit ay batas ng Pilipinas. Yun yung tinatawag na processual presumption. At bukod sa walang just cause, nilabag din daw yung procedural due process, yung twin notice rule, di ba? Kailangan may notice ka bago ka tanggalin at notice of termination. Wala rin yon. Malinaw. Walang sapat na dahilan, mali pa ang proseso. So illegal dismissal talaga. Paano naman yung bayarin, yung damages? Pangalawa, yung monetary awards. At dito, malaki ang pinagbago. Solidary liability daw ang Gerzon, UTC at Sitwason. Ibig sabihin, kahit kanino sa kanila pwedeng singilin yung buo. Okay, ano-ano yung mga yon? Una, unpaid salaries. Hindi lang 3 buwan, kundi bayad para sa buong natitirang panahon sa kontrata niya. Yan ay nasa NT dollars 102,528 pesos daw. Wow, buong kontrata. Malaking diferensya yon sa 3 months lang. Malaki. Tapos, moral damages. Tinaas ito ng SC sa 200,000 pesos. Dahil daw sa bad faith, yung masamang intensyon, yung mapang-aping trato, pagbaliwala sa sakit niya, yung biglaang pagpapauwi. Tama lang, 200,000. Ano pa? Meron ding exemplary damages, 200,000 din. Ito yung parang parusa at para maging halimbawa sa ibang agency na huwag tularan yung kapabayaan at paglabag sa due process. Okay, so 200K moral, 200K exemplary. Kumusta yung financial assistance na P1M sa LA, tapos naging P100K sa NLRC, tapos binalik sa P1M ng CA? Yung financial assistance, ginawa ng ST na 500,000 pesos, hindi na P1M. Pero ang paliwanag nila, ito ay bilang kapalit sa mga benepisyo tulad ng health or labor insurance na dapat nasa kontrata pero hindi na ibigay o napakinabangan ni Nato. Okay. So kalahating milyon. May iba pa? Meron pa. Attorney's fees, 10% ng total award. At syempre, legal interest na 6% per annum sa lahat ng yan, simula nung final na yung desisyon. Grabe. Ang daming detalye pero napakahalaga nito. Isang malaking sampal ito sa mga agency at employer na nagpapabayaan, no? Para sa'yo na nakikinig, naiisip mo ba ano pa kayang mga dagdag na proteksyon o sistema ang kailangan para sa mga OFW natin, lalo na pagdating sa health issues? Maraming importanteng aral dito talaga. Unang-una, yung security of tenure o kasiguruhan sa trabaho ng OFW, sineseryoso yan ng batas natin. Hindi pwedeng basta tanggalin ng walang just or authorized cause at tamang proseso, kahit nasa abroad sila. Pangalawa, Yung pagkakasakit bilang dahilan ng dismissal, hindi ito automatic. Kailangan ng patunay, di ba? Yung certification nga from a public health authority, hindi sapat na sabi lang ng company doctor or ng employer. pangatlo, yung liability. Oo, solidarity liability ng recruitment agency at ng foreign employer. Pinapaalala ng RA 8042 na may responsibilidad ng agency na protektahan ng OFW. Hindi sila pwedeng basta maghugas kamay. At pang-apat, yung consequences. Yung consequences ng pagpapabaya. Yung pag-ignore sa kalagayan ng OFW, lalo na kung may sakit na at kailangan ng tulong, pwedeng magresulta sa pagbabayad ng malaking danyos moral at exemplary damages. Isang babala talaga to. Sana naging malinaw yung pagsusuri natin sa kasong Gerzon versus NATO. Kung may natutunan ka o nakatulong ito sa'yo, baka pwede mong i-favorite itong ating usapan o mag-iwan ka ng comment. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating paghimay sa mga mahalagang usapin.